Totoo ba na may lumabas na parang mukha ng demonyo sa painting ni King Charles? Siya na nga ba yung sinasabi na Antikristo? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. So bago natin talakayin yung patungkol sa painting ni King Charles na sinasabi nga na may sa demonyo, sino nga ba itong si King Charles? So si King Charles III na dating kilala bilang the Prince of Wales ay naging hari sa pagkamatay ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II noong September 8, 2022. Si King Charles III ay pinanganak noong November 14, 1948 doon sa Buckingham Palace, London sa England. Siya yung kasalukuyang hari ngayon ng United Kingdom at ng Northern Ireland mula pa noong September 8, 2022. Siya yung panganay na anak ng yumaong si Queen Elizabeth II at Prince Philip. So ikinasal si King Charles kay Princess Diana noong 1981. Nagkaroon sila ng dalawang anak na si Prince William at si Prince Harry. So matapos ang pinakamatagal na paglilingkod ng monarch-in-waiting sa kasaysayan ng Britanya, umakyat sa trono itong si King Charles sa edad na 73. Nakoronahan siya noong May 6, 2023. Kamakailan lang, inilabas sa unang pagkakataon ni King Charles ang kanyang unang opisyal na larawan mula nung siya ay makaronahan. Sinasabi na ito raw ay 3 taong ginawa ng isang artist na si Jonathan Yeo. Sa painting makikita dito na nakatayo si King Charles sa kanyang uniforme na Welsh Guards. Kapansin-pansin rin na merong paru-paro sa kanyang balikat. So makikita natin na punong-puno ng kulay pula yung painting. May ilang mga tao na natuwa at talagang pinuri yung painting ni King Charles. Pero meron ding ilang mga tao na hindi natuwa o hindi nagustuhan yung painting na ito. Sinasabi ng ilan na parang merong kakaiba dito sa painting na ito. May ilang mga nagsasabi na kapag tinitignan mo daw yung painting, parang ito raw ay nakakakilabot. At hindi lang yon, parang merong hindi maipaliwanag doon sa painting na yon. So yung painting daw ni King Charles ay parang may sa demonyo. Kasi nga ito raw ay pulang-pula na parang nire-representa raw yung impyerno at kulay ni Satanas. So dahil nga sa painting na yan, na inilabas lamang kamakailan lang, may ilang mga nag-eksperimento sa social media na dinoble ang larawan ni King Charles. So ang ginawa nila, pinagtabi yung dalawang larawan na ito. Ngayon sa painting na pinagsama, makikita raw na parang merong nabuo na isang imahe. So dito makikita na parang may lumabas na mukha ni Baphomet. At sinasabi na ito ay yung simbolo ni Satanas. Ganun din daw kahit baliktarin mo yung painting at doble nito, makikita mo pa rin daw dito yung imahe ni Baphomet. Madalas makikita natin si Baphomet sa mga grupo o samahan ng mga satanista. At hindi lang yan, makikita rin si Baphomet sa Church of Satan. So dahil sa picture na yan na lumabas, sinasabi tuloy ng ilan na itong si King Charles, siya raw ay may sa demonyo. At hindi lang yon, posible na siya yung Antikristo. Ngayon, tignan muna natin, meron bang katotohanan patungkol doon sa painting ni King Charles na lumabas nga raw doon yung demonyo? Ngayon, kung yung painting lang mismo ni King Charles, wala po tayo dyan makikita na simbolismo ni Satan. Bagamat kulay pula, pero hindi ibig sabihin nun, ito na ay may sa demonyo. So wala pong kinalaman yung kulay pula doon kay Satan. Ngayon, kaya lang naman may lumabas na parang itsura ni Baphomet kasi nga dinoble nila yung painting. At ito ay pinagtabi. Kaya tuloy parang merong lumitaw na Baphomet na sinasabi nga na ito ay kay Satanas. Ngayon masasabi natin na pwede nagkataon lamang na merong lumabas na parang mukha ni Baphomet doon sa painting. May mga pagkakataon kasi na sa mga imagination natin, minsan nakaka-create tayo ng mga muka doon sa mga bagay-bagay. Ang tawag po natin dyan ay pareidolia. Pag sinabing pareidolia, ito po yung dahilan kung bakit nakakakita yung mga tao ng mga muka sa mga bagay na walang buhay. So halimbawa na lamang dyan, nakakakita yung mga tao ng mga larawan ng hayop, muka o bagay sa mga cloud formation. May mga pagkakataon nga sinasabi na doon sa mga ulap, nagpapakita yung ating Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, di ibig sabihin nun, yun yung ating Panginoong Jesucristo. Gawa lamang yun ng ating imahinasyon. At marami pang mga pagkakataon na yung mga tao nakakakita ng mga muka sa mga bagay-bagay. So yan po mga kapatid ay gawa ng imahinasyon ng mga tao. So yung lumabas na mukha ng Baphomet doon sa painting ni King Charles, ito po ay posibleng dahilan ng pareidolia. So hindi po natin pwedeng sabihin na yun ay sinadya na merong mukha ng demonyo. Nagkataon lang talaga na yung painting ay kulay pula, kapag pinagtabi mo yung dalawang painting na yon, merong parang lalabas na mukha ng demonyo. So overall mga kapatid, itong painting na ito, masasabi natin na ito ay hindi sa demonyo. Nagkataon lamang na talagang parang merong lumabas na mukha ng demonyo o ni Baphomet doon sa dalawang picture na pinagtabi. Ngayon patungkol naman sa pagiging Antikristo ni King Charles, may mga nagsasabi kasi na yung Antikristo siya raw ay isang hari at siya ay magmumula doon sa Europe. Sinasabi nila na ito raw yung verse na nagpapatunay doon. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog.
Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Yan po yung maaaring sinasabi nila na verse na pumapatungkol sa Antikristo na pwedeng manggaling sa Europe at isang hari. Pero mga kapatid, di po natin pwedeng sabihin na itong si King Charles, siya yung Antikristo. Kasi mga kapatid, wala namang sinasabi yung Bible kung talagang sa Europe lalabas yung Antikristo. Wala pa pong nakakaalam kung saan talaga magmumula yung Antikristo. Basta ang alam natin, siya ay magmumula sa makapangyarihang bansa. Pero hindi po tayo pwede mag-conclude na sa Europe talaga manggagaling yung Antikristo. Pwedeng sa ibang mga bansa na makapangyarihan din po. At hindi lang po yun mga kapatid, yung lalabas na Antikristo, medyo bata pa po siya. So marami kasing pwedeng gawin itong Antikristo na ito pagdating ng tribulation. Posible na yung Antikristo na lalabas, siya ay presidente ng makapangyarihang bansa. Siya ay political leader. Pwede rin po na religious leader siya, na sinusunod ng maraming tao. At hindi lang yon, pwedeng siya ay makapangyarihan talaga na sikat sa buong mundo na ito, hindi lang sa isang lugar, na talagang kikilalanin ng maraming tao na siya yung Diyos. So, ibig sabihin, maraming mga candidate dito po sa pagiging Antikristo. Ngayon, di pa natin alam kung sino ba talaga. At mahirap magsabi kung sinong tao talaga yung magiging Antikristo pagdating ng panahon hanggat hindi pa po siya nagpapakilala at lumalabas. Basta ang alam natin, sinabi ng Bible, may isang lalabas na halimaw mula doon sa dagat at yun po yung Antikristo. So, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, dapat ang hanapin po natin ay yung tunay na Kristo. Dapat mas kilalanin natin at abangan yung tunay na Kristo na darating pagdating ng panahon, hindi yung Antikristo. Kasi mga kapatid, hindi naman natin maaabutan yung Antikristo, lalo na kapag nag-rapture na. Hindi na po natin siya makikilala. Ang mga makakaalam lang kung sino yung Antikristo, yung mga maiiwan sa rapture. Hindi na natin dapat alamin kung sino ba talaga yung Antikristo, ano yung pangalan niya, at saan siya manggagaling. Basta ang alam natin, sinasabi ng Bible, lalabas itong Antikristo at mamumuno siya sa loob ng 7 taon. Nanggahari-harian siya dito, lilinlangin yung mga tao at kikilalanin siya bilang Diyos. So, sa panahon po natin ngayon, pwedeng nandiyan na po yung Antikristo, buhay na siya, at pwede na siyang magpakilala sa mundo anytime. Pero ngayon, hanggat di pa siya nagpapakilala, huwag muna po tayo magbabanggit ng mga pangalan o magsasabi na siya yung Antikristo. Sa totoo lang mga kapatid, marami ng espiritu ng Antikristo na nandito sa ating mundo. Dapat, yun po yung bantayan natin. Bagamat di pa lumalabas yung nag-iisang Antikristo talaga o yung halimaw, pero mga kapatid, dapat mag-ingat tayo sa mga gawa ni Satan. Mag-ingat tayo sa mga espiritu ng Antikristo na nasa paligid natin. Baka mamaya, malinlang tayo niyan. O kaya man, madala tayo sa kapahamakan. So habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Kristo, manatili tayo sa kanyang presensya, sundin natin yung kalooban niya, at mamuhay tayo na may kabanalan. Nang sa ganon, hindi tayo malayo sa ating Diyos. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.